Kabanata 916. Humalukip-kap si Thea at tumingin kay Quincy. Alam kong gusto mong magtanong tungkol sa mga binanggit ni James. Mamayang hapon ha. Hayaan mong linawin ko itong muli sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi niya. I'm completely clueless. Okay. Pagkatapos magsalita, tumalikod na si Thea at naglakad palayo. Nasa punto ka. Ngunit kung mas kumilos ka sa ganitong paraan, mas kaina-hinala ka, bulong ni Quincy. Hindi pinansin ni Thea si Quincy at pumasok sa elevator. Dumiretso sa underground parking lot. Kinuha niya ang susi ng kotse niya at pinindot ang button. Ilang beses na nagbip ang isang sasakyan sa malapit. Lumapit si Thea, binuksan ang pinto, at sumakay sa kotse. Isang matandang lalaki. Nasa passenger seat na siya. Gayunpaman, si Thea ay nalulungkot sa kanyang mga iniisip at nabigong mapansin siya. Nang makita siya nito ay napabuntong hininga siya at tinapik ang kanyang dibdib. Anong ginagawa mo, Sir Caden? Palagi kang lumalabas nang wala saan. At bakit hindi mo sinasagot ang tawag noong hapon? Ngumiti si Thomas at sinabing, alam kong pinuntahan ka ni James para tanungin ka at nalilito ka. Mahirap ipaliwanag ang lahat sa telepono. Kaya nga nagpakita ako ng personal. Anong sinabi mo kay Tiara? At saka, bakit mo siya biglang kinuha? Dumating si James para tanungin ako ngayon at nagalit dahil tumanggi akong sabihin sa kanya ang anumang bagay. Tanong ni Thea sa kanya. Tanong ni Thomas. Wala ka namang sinabi. Di ba? Umiling si Thea, hindi ko ginawa, ngunit dapat mong sabihin sa akin ang iyong mga plano. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang motibo ni Thomas. Gayunpaman, lahat ng ipinagagawa sa kanya ni Thomas hanggang ngayon ay tulungan si James. Ang una niyang hiniling sa kanya ay tulungan si James na patayin ang Emperor. Ang pangalawang pagkakataon ay ang iligtas si James mula sa mga Johnston. Pumayag na lang siya dahil may pakinabang ito kay James. This time, kinuha ni Thomas si Tiara. Hindi ba maganda na inalis ko si Tiara? Mababawasan ang kalaban mo. Ngumiti si Thomas. Nagpout si Thea. Ayokong ma-misunderstand ako ni James. Ngumiti si Thomas at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala. Mabuti naman si Tiara, at iniingatan ko siya. Si James ay parang tumatanda at hindi na-motivate lately. So I took her away to give him a push. Ganoon ba? Napatingin sa kanya si Thea na may pagdududa. Sagot ni Thomas. Siyempre, may ideya ka ba kung gaano kalakas ang mga kaaway ni James? Paano siya umaasa sa proteksyon ng isang babae? Mukhang kailangan kong humanap ng pagkakataon para bawiin si Quincy bukas. Hindi mangyayari iyon. Agad na hindi sinang-ayunan ni Thea ang kanyang ideya. Sir Caden, hindi ka na dapat manggulo. Naghihinala na si James sa akin. Kung mawala man si Quincy, magagalit si James. Hindi ko maipaliwanag ang sarili ko kapag nangyari iyon. Tapos mawawala ka din. Hindi naman siya mahihirapan kung walang babae sa paligid niya. Nakontrol na niya ang kanyang gobernador vessel, conception vessel, at 8 pambihirang meridian. Sayang naman kung hindi siya mag-focus sa pag-improve ng martial arts niya. Ang paliwanag ni Thomas ay tila hindi sapat na kapanipaniwala. Sir Caden, sigurado ka bang ginawa mo ang lahat ng ito para ma-motivate si James? Talagang, nagkibit balikat si Thomas at sinabing, apo ko siya, bakit ko siya sasaktan? Anong problema? Kahit ikaw ay nag-aalala na baka masaktan ko si James. Bakit ako maghihintay ng napakatagal kung mayroon akong masamang intensyon? Nang marinig ang kanyang paliwanag, agad na nawala ang pagdududa ni Thea. Gusto ko ring tulungan si James na malutas ang mga problemang ito sa lalong madaling panahon para makapag-retiro siya sa kanyang mga tungkulin. Napabuntong hininga si Thea, malaki. Sumama ka sa akin. Mawawala ka ngayong gabi.
Tinuro ni Thomas sa unahan at sinabing, "Fair na, magsimula ka ng magmaneho." Nakakunot ang noo na tanong ni Thea. Hanggang kailan ko ba ito gagawin? Nag-isip sandali si Thomas at sinabing, 2 o 3 buwan. Ang lahat ay dapat malutas bago ang bagong taon. Makakabalik ka na. Saglit na nag-isip si Thea. Ang 2 hanggang 3 buwan ay hindi masyadong mahaba. Kung mapapalakas ni James ang kanyang sarili sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, mabilis niyang malulutas ang mga problema at mapayapang magretiro. Kabanata 917. Nagpapahinga si James sa isang kwarto sa ikalawang palapag ng villa ni Cynthia. Buong araw, bumaba siya para kumain. Pagkatapos kumain ay bumalik na siya sa kanyang kwarto. Nakaupo siya sa posisyong lotus. Nagmumuni-muni at nililinang ang kanyang tunay na enerhiya. Lumipas ang gabi ng tahimik. Nang sumunod na araw, tinawagan ni James ang Blythe King at Jay para sa mga update. Sa kasamaang palad, hindi niya mahanap ang taong pinaghihinala ang kanyang lolo sa pamamagitan ng alinman sa opisyal o underground intelligence network. Nagbihis si James at bumaba. Nagising na sina Cynthia at Maxine. James. Binati siya ng 2 babae. Tumango siya at umupo sa sofa. Tanong ni Maxine, "Paano na? May balita ba mula sa Blythe King?" Umiling si James at sinabing, "Hindi. Ang kumuha kay Tiara ay tila naglaho at hindi na masubaybayan. Ginamit ng Blythe King ang bawat koneksyon na magagawa niya ngunit hindi pa rin niya matutunton ang sasakyan. Naguguluhan ako kung paano mawala sa hangin ang isang sasakyan kapag ang buong lungsod ay puno ng mga surveillance camera." Inalo siya ni Maxine. "Huwag kang mag-alala. Hindi tayo maaaring magpanik sa mga ganitong kritikal na panahon." Biglang nagring ang phone ni James. Kinuha niya iyon at tinignan ang screen. Si David ang tumatawag sa kanya. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. At sinabing, "Anong meron? May nangyari ba?" Boses ni David ang narinig mula sa telepono. "James, kasama mo ba ang kapatid ko?" "Hindi, bakit? Hindi umuwi si Thea kagabi." At naka-off ang phone niya. "Akala namin kasama mo siya." "Ano?" Biglang tumayo si James at nagtanong. "Hindi siya umuwi buong gabi." "Oo, dahil hindi mo siya kasama." "Wala nang iba." Ibinaba ni David ang telepono. Tanong ni Maxine, "Anong nangyari?" Umupo si James at sinabing, "Tumawag ang mga kalahan at tinanong kung kasama ko si Thea. Hindi raw umuwi si Thea kagabi." At naka-off ang phone niya. Pagkatapos magpaliwanag, dinial ni James ang number ni Quincy. Thea and Quincy worked in the same company. Kaya siguro magkasama sila sa gabi. Paumanhin. Hindi available ang numerong na-dial mo. Subukang muli mamaya. Hindi kumonekta ang tawag ni James. Bigla siyang nagkaroon ng masamang premonition sa kanyang puso. Napansin agad ni Maxine na nawala ang ekspresyon ni James at nagtanong, "Paano na? Hindi ko maabot si Quincy. Sa tingin ko may masamang nangyari. Kailangan kong tingnan ang lugar ni Quincy." "Cynthia, pahiram ng kotse mo." Mabilis na bili ni Cynthia. "Luther, ihatid mo si James doon." Pagtayo sa tabi, tumango si Luther at sinabing, "Mr. Hayden, ihahatid na kita doon." Tumayo si Maxine at sinabing, "Sasama ako sa iyo." "Sige." Tumango si James. Maayos at walang batik ang bahay. Nagmamadaling umakyat si James sa hagdan papunta sa kwarto ni Quincy. Nakasara ang pinto, kaya kumatok si James sa pinto. Gayunpaman, walang maririnig na tumatakbo mula sa loob. Pinahit niya ang doorknob at nakita niyang hindi nakalock kaya marahan niya itong itinulak. Maayos na nakasalansan ang mga kumot sa loob ng kwarto. Lumapit si James at lumapit sa kanila. Malamig ang kama, at halatang walang natulog dito buong gabi. Iniskan ni Maxine ang kwarto at sinabing, "Hindi yata siya nakabalik kagabi. Kakaiba yun."
Saan pa siya pupunta? Nagpanik si James. Hindi siya mag-aalala kung si Quincy lang ang nawawala. Pero kahit si Thea ay nawala ng walang bakas. Tingnan natin ang kumpanya. Mungkahi ni Maxine. Sige. Tumango si James. Naglakad na ang dalawa palabas ng villa. Si Luther ang kumilos bilang driver nila at dinala sila sa Masaya Corporation. Alas 9 na ng umaga nang makarating sila sa kumpanya. Sa oras ng opisina ng kumpanya. Ngunit hindi pa dumarating si Quincy. Sa labas ng Masaya Corporation. Sa loob ng isang Bentley. Marahang hinimas ni James ang kanyang mga templo at nagtanong. Maxine, ano ang iniisip mo tungkol dito? Paki-enlighten. Ako, sinuri ni Maxine ang sitwasyon at sinabing. Una, si Tiara, tapos sina Quincy at Thea. Ang parehong tao ay dapat na responsable para dito. Sa totoo lang, medyo nalilito ako kung ano ang sinusubukan nitong makita ng taong nasa likod. Naguguluhan din si Maxine sa pangyayari at hindi niya maipaliwanag. She continued, isa lang ang sigurado ay hindi pera ang habol niya. Kung hindi, nakatanggap ka na ng tawag sa telepono sa ngayon. Dahil dumaan siya sa problema ng pagkidnap sa kanila. Hindi siya umalis para sa kanilang buhay. Sumandal si James sa car seat. Ang gulo ng isip niya. Hinawakan ni Maxine ang kamay niya at inaliw siya. Huwag kang mag-alala. Bumalik tayo at pag-aralan itong mabuti. Nang maramdaman ang kamay niyang biglang hinawakan ni Maxine. Nanlamig ang buong katawan ni James. She sensed that James was tensing up with an unnatural expression at mabilis na binitawan ang kamay nito. Naalala niya ang kanyang sarili at itinuro. Mr. Depp, bumalik ka na sa villa. Sige, bumalik si Luther. Maya-maya, nakarating na sila sa villa ni Cynthia. Nang makita silang bumalik, nagmamadaling nagtanong si Cynthia, James, Maxine, kumusta? Nahanap mo na ba sila? Umiling si James. Walang laman ang bahay ni Quincy. Wala rin sila sa kumpanya. Hindi maabot ang alinman sa kanilang mga telepono. Parang sumanggalang sila sa mundong ito. Ha! Nagulat si Cynthia. Anong nangyari sa mundo? Tanong niya. Nanatiling tahimik si James. Hindi rin sumagot si Maxine sa tanong niya. Nalilito siya at hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Nabalot ng patay na katahimikan ang silid. Maya-maya, sabi ni Maxine. Nawala sina Quincy at Thea, pero hindi naman pwedeng pabayaan ang Masaya Corporation. Kailangan ng isang tao na kontrolin ang operasyon ng kumpanya ngayon. May iniisip ako. Nawala sa pag-iisip si James at kinuha ang phone niya. Hinanap niya ang number ni Scarlett at dinial ito. Si Scarlett ay bahagi ng grave robber gang na pumasok sa sinaunang punto ng Prince of Orchid Mountain. Gayunpaman, isang hindi inaasahang pag-atake ang naganap, at inagaw niya ang susi at tumakas. Pagkatapos, sinundan niya si Floyd pabalik sa Kensington, kung saan nakilala niya si James. Sa huli, nagsimula siyang magtrabaho para kay James at inatasan na palihim na bumili ng transgenerational New City. Ang tawag ay konektado sa ilang sandali. Isang excited na boses ang narinig mula sa telepono. James, nakontak mo na rin ako sa wakas. Nakontak mo na rin ako sa wakas. Ipinaalam ni James kay Scarlett ang address ni Cynthia at inutusan siyang pumunta sa lalong madaling panahon. Oo naman, walang pag-aalinlangan na pumayag si Scarlett at ibinaba ang telepono. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumunta sa kinaroroonan. Sumandal si James sa sofa habang nakapikit. Iniisip ang lahat ng nangyari. Bumalik ang kanyang iniisip noong umalis siya sa Southern Plains at dumating sa Kensington. Pagkatapos ay nagpakasal sa Callaghans. Matapos isipin ang mga pangyayari noong nakaraang buwan, naramdaman niyang tila umuusad ang lahat ayon sa isang plano. Scarlett, kaninong panig ka naroon? Bulong ni James. Bigla siyang naghinala kay Scarlett.
Kabanata 919. Ang mga hinala ni James ay hindi walang batayan. Dati si Scarlett ay bahagi ng isang grave robber gang. Gayunpaman, siya ay walang kaalam-alam tungkol sa kanyang amo, na sinasabing may ibang tao na may pananagutan sa mga komunikasyon. Dagdag pa rito, kahit na si Scarlett ay may malaking lakas, ito ay hindi isang bagay na napakalaki. Kaya paano magiging posible para sa kanya na agawin ang susi at makatakas mula sa kaaway? Higit pa rito, nahanap pa niya si Floyd at palihim na sinundan ito sa Kensington nang hindi napapansin. Nakakatakot lang iyon. Napansin ni Maxine na bumulong-bulong si James sa sarili at hindi napigil ang magtanong. Anong sinasabi mo, James? Maxine, subukan mong pag-aralan ito para sa akin. Nilingan ni James si Maxine at ipinaliwanag kung paano ninakawan ng gang ni Scarlett ang sinaunang puntod ng prinsipe ng Orchid Mountain at nakatakas dala ang susi. Kasunod ni Floyd sa Kensington. Sa tingin mo ba may isa pang utak sa likod ni G. Gabriel na sumusuporta sa emperador? Pwede rin bang maging puppet lang si Mr. Gabriel? Napaisip si Maxine. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang taong nagnakaw sa sinaunang puntod ng prinsipe ng Orchid Mountain ay malamang na hindi mula sa Ancient Four. Ayon sa espekulasyon namin ni Lolo, sa tingin namin ay si Thomas ang utak. Gayunpaman, ang aming mga espekulasyon ay nagtataglay lamang kung nabubuhay pa si Thomas. Sa tingin ko ay ginamit ni Thomas ang mga libingan na magnanakaw upang hukayin ang sinaunang puntod ng prinsipe ng Orchid Mountain. Posibleng hindi lang sinunod ng emperador ang utos ni G. Gabriel, kundi sa pang-utak na nagkukunwari sa dilim. Si Thomas. Malaki ang posibilidad na si Thomas ang nagdirect ng insidente sa sinaunang libingan. Marahil kahit si Scarlett ay hindi alam ang dahilan kung bakit siya nakaligtas. Sinadya niyang pinayagan siyang makatakas para makuha mo ang sinaunang dibdib. At magdulot ng pagtatalo. Tinanong ni James, ano ang mabuting na idudulot nito para madamay niya ako dito? Umiling si Maxine. Hindi ako sigurado. Ito ay mga walang basehang haka-haka. Mayroong hindi mabilang na mga posibilidad kung bakit nabuo ang mga bagay sa ganitong paraan. Posible pang ang mamatay si Thomas at ang taong ito na nagpakita ay isang impostor. Hanggang sa malutas ang lahat. Lahat ay maaaring maging posible. Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan si Scarlett? Dati ay tiwala si James sa kanyang paghuhusga sa mga tao noon. Ngunit ngayon ay bahagyang hindi siya sigurado sa kanyang sarili. Nag-isip sandali si Maxine at sumagot. Judging by the current situation, she does seem trustworthy. Ang Moonlit Flowers on Cliffside's Edge ay isang sikat na painting na ipinasa sa loob ng libo-libong taon. Ang pagkakaroon nito ay kilala sa mga tagalabas sa mahabang panahon. Ang pagpipinta ay isa sa isang uri at hindi mabibili. Kaya lahat ay nagsisikap na makuha ang kanilang mga kamay dito. Makatuwiran para kay Scarlett na humingi ng proteksyon sa iyo. Buhay. Matapos marinig ang pananaw ni Maxine, hindi na nagtanong pa si James. Pabagsak siyang bumalik sa sofa at nagpahinga. Wala pang isang oras. Nakarating na si Scarlett sa villa ni Cynthia. Iniwan ni Scarlett ang kanyang kaakit-akit na hitsura habang siya ang nominal na chairman ng Transgene Rational Group at nagpakita ng casual na damit na nakatali ang kanyang mahabang itim na buhok. Binigay ang isang batang babae. Next door vibe. James. Nakangiting bati ni Scarlett. Itinuro ni James ang sofa sa tabi niya at sinabing, "Have a seat." Umupo si Scarlett, tumingin kay James, at nagtanong, "May gawain ka ba para sa akin?" Sabi ni James, "Not too long ago, I has Quincy establish a group called Messiah Corporation." Gayunpaman, nawala siya ng hindi inaasahan. At kailangan ko ng isang tao na mahal sa kumpanya ngayon. Maganda ang ginawa mo sa Transgene Rational Group.
Kaya hinihingi kita para tumulong sa pamamahala sa kumpanyang ito ngayon. Si Scarlett ay nanatili sa Kensington. Narinig niya ang tungkol sa kumpanya ni Quincy at gusto niyang tumulong. Ngunit hindi siya tinawag ni James. Hindi siya nang ahas na tanungin siya tungkol dito. Biglang tumayo si Scarlett at may kumpiyansa na sinabi, "Aalagaan kong mabuti ang kumpanya mo." Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Maupo ka." "Sige." Umupo si Scarlett. "By the way, kilala mo ba si Thomas?" Casual na tanong ni James. "Thomas? Sino yan?" Nataranta si Scarlett sa tanong niya. "Wag na kung ayaw mo." Gusto lang ni James na subukan ang tubig. Dahil sa ekspresyon ni Scarlett, naisip niya na malamang hindi niya kilala si Thomas. Iba ang magiging reaksyon niya kung palihim siyang nakipag-ugnayan sa kanya. "Alam mo ba ang layunin ng Mesias?" Tanong ni James. Tumango si Scarlett at sinabing, "Nakabangga ko si Quincy." At sinabi niya sa akin ang ilang bagay tungkol dito. Meron akong pangkalahatang pag-unawa ngunit hindi alam ang mga detalye. Walang itinago si James at ipinaliwanag ang dahilan ng pagkakatatag ng kumpanya. Ang pangunahing layunin ay upang bantayan ang Centennial Corporation at makipagkumpetensya laban sa kanila upang makuha ang domestic pharmaceutical market. "Sige." Tumango si Scarlett. "Pumunta ka sa kumpanya para mag-report sa trabaho." Kinawayan ni James ang kamay at pinaalis si Scarlett. Ang kumpanya ay gumagawa ng isang tao upang pamahalaan ito. Kung hindi, ito ay titigil sa pagpapatakbo. Hindi na nagtagal pa si Scarlett at umalis na siya matapos siyang paalisan ni James. Pagkaalis niya, tumayo si James. Tanong ni Maxine, "Pupunta ka ba sa Sovereign Antique Shop?" Napatingin si James kay Maxine. Ang babaeng ito ay hindi kapani-paniwala. Nahuhulaan niya agad kung ano ang nasa isip ko. Naisip niya, patuloy na lumalaki ang paghanga ko sa iyo araw-araw. Pakiramdam ko wala na akong mate at tago sa iyo. Sincere na puri ni James sa kanya. Tumayo si Maxine at nakangiting sinabi, "Sovereign Antique Shop lang ang clue natin ngayon. Kaya hindi mahirap para sa akin na malaman." Tumango si James at sinabing, "Yeah, plano kong tumungo at mag-imbestiga ng kaunti." Ang sinaunang kaba na naglalaman ng sinaunang balumbon ay nakaimbak sa Sovereign Antique Shop. Ang may-ari ng tindahan ay dating kampan ng emperador. Ngayong patay na si Emperor. Kailangan kong pumunta doon at maghanap ng mga pahiwatig para malutas ang mga misteryo. "Sasama ako sa iyo." "Sige." Lumapit si Luther at nagtanong, "Kailangan mo bang ihatid ko kayong dalawa doon?" Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi, ipasa mo lang sa akin ang susi ng kotse. Kami na ang magda-drive. Pwede ba akong sumama sa inyo?" "James." Tumayo si Cynthia at nagsusumamong tumingin kay James. Siya ay nagpapagaling sa bahay at matagal nang hindi lumalabas. Ngayong bumuti na ang kanyang pisikal na kondisyon. Gusto niyang mamasyal at magpahinga. Hindi pumayag si James. "Pupunta kami doon para sa seryosong negosyo at hindi para magsaya. Hindi ka pa rin ganap na nakaka-recover. Kaya manatili ka na lang sa bahay." "Fine." Malungkot na sagot ni Cynthia. Ibinigay ni Luther ang susi ng sasakyan kay James. Kinuha niya ang susi at lumabas ng villa. Nagtungo sila sa garahe, sumakay sa kotse, at nagtungo sa Antigang kalye ng Kensington. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Antique Street at pumasok sa Sovereign Antique Shop. Mabilis na lumapit ang isang empleyado at binati sila. Ito rin ang matandang lalaki na nagsilbi kay James noong huling pagkakataon. "Hey there, Mr. Hayden. Ikaw na naman?" Tanong ni James. "Nasa pasok ba ang boss mo ngayon?" "Oo, nasa opisina niya sa taas." Sabi ni James. "May mga tanong ako sa kanya." Nang matapos magsalita si James ay umakyat na siya sa hagdan. Sa labas ng office room, nakasara ang pinto.
Kaya malamang kumatok si James sa pinto. Walang maririnig na nangyayari mula sa kabilang panig. Muli siyang kumatok. Gayunpaman, walang tugon. Sabi ni Maxine, wala ba siya sa loob ng opisina? Pilit na tinulak ni James ang pinto at pumasok ang dalawa sa office room. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na katad na damit ang nakitang nakahiga na walang buhay sa mesa. Lumapit si James at agad niyang napansin ang malaking pool ng dugo sa sahig. Binaril sa likod ng ulo ang lalaki at namatay. Late na tayo. Pinagmasdan ni James ang eksena at pinagmasdan ang dugo na natuyo sa sahig. Tapos, sabi niya, parang ilang oras na siyang patay. Pinagmasdan ni Maxine ang paligid ng opisina at nakakunot ang noo niyang sinabi. Maaaring may alam siyang impormasyon sa loob at natahimik siya. Tumango si James. Siguradong alam ng may-ari ng Sovereign Antique Shop ang ilan sa mga sikreto ng kalaban. Alam ng kalaban na pupunta si James para makita siya. Kaya, maaga nilang pinatay ang lalaki. Kinuha ni James ang phone niya at tumawag ng pulis. Pagkatapos, sinimulan niyang imbestigahan ang pinangyarihan ng krimen. Ang pinto at mga bintana ay nasa mabuting kalagayan. Ngunit ang mga bintana ay naiwan bukas. Napagpasyahan ni James na tumalon sa bintana ang mamamatay tao. Hindi nagtagal. Dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at nagsimula ng forensic investigation. Dahil alam niyang wala siyang makukuhang pahiwatig sa lugar. Hindi na nagtagal si James at piniling umalis. Nanatili siyang tahimik sa buong paglalakbay nila. Di kaya'y buhay na buhay si Lolo at siya ang may pagkana ng lahat. Si James ay nalubog sa kanyang mga iniisip habang nagmamaneho. Siya ay nalilito at nakaramdam ng kawalan ng kakayahan. Maraming taon na ang nakalipas mula noong huli siyang nakaramdam ng kawalan ng lakas. Naiintindihan naman ni Maxine ang mood ngayon ni James. Sinubukan niyang aliwin siya, na nagsasabing, huwag kang mag-alala, James. Sigurado akong ayos lang sina Tiara, Quincy, at Thea. Hindi mo hahayaang mahawakan ka ng iyong emosyon. Dapat kang maging mas malakas at pagbutihin ang iyong sarili sa pinakamaikling panahon na posible. Huminga ng malalim si James. Bagamat makatwiran ang mga sinabi ni Maxine, ang mga babaeng ito ay hindi mahihiwalay sa kanya. Hindi lang siya mapakali at hindi mag-alala tungkol sa kanilang kapakanan. Imposibleng mag-focus siya sa ibang bagay. Ngayon, hindi nagtagal. Bumalik sila sa villa ni Cynthia. Alam ni Cynthia na walang kapaki-pakinabang na nakuha mula sa paglalakbay na ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa ekspresyon ni James. Siya ay matino at hindi nagtanong sa kanya tungkol dito. Pagbalik ni James sa villa, humiga siya sa sofa. Hinayaan din siya ni Maxine at hindi istorbohin siya. Hinayla ni Cynthia si Maxine sa tabi at bumulong. How was it, Maxine? May nakita ka bang clues? Sagot ni Maxine in a hushed tone. No, we were one step slower. Ang aming pangunahing pinuno ay napatay. Nang marinig iyon ni Cynthia ay hindi na nagtanong pa. Buong araw ay nanatiling tahimik si James. Sa sandaling ito, nakahanap na ng pagkakataon si Maxine na ipaalam kay Tobias ang lahat ng nangyari sa Kensington. Habang siya ay ipinadala upang protektahan si James, mayroon din siyang isa pang misyon. Nabantayan si James. Nangako si Maxine kay James na magtatago ng kanilang sekreto. At nanatili siyang tapat sa kanyang salita. Gayunpaman, wala siyang itinago tungkol kay Tiara, Quincy, sa pagkawala ni Thea, o sa lalaking pinaghihinalaan niya si Thomas. Maya-maya, gabi na, sa sala ng villa ng mga Dons. Buong araw nag-iisip si James. Sa wakas, tumayo siya sa sofa at huminga ng malalim. Napatingin siya kina Maxine at Cynthia na nakaupo sa tapat niya. Nagdesisyon na ako. Kailangan kong pagbutihin ang aking lakas sa lalong madaling panahon. Pupunta ako sa kwarto ko para sa closed-door meditation.
Sigurado akong malilinawan ko ang true energy ko sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos, susubukan kong i-absorb ang cold energy mula sa katawan ni Cynthia. Nakahinga naman ng maluwag si Maxine nang makitang sumaya si James. Sige, good luck. I'm sure kaya mo yan. Tumingin si James sa kanya at sinabing, dahil wala kang gagawin nitong ilang araw. Subukang alamin ang kakaibang paraan ng paglilinang mula sa moonlit flower sa cliffside's edge. Tumango si Maxine. Ma'am, gagawin ko ang lahat. Tumayo si James at tinungo ang 2 palapag. Sa mga sumunod na araw, nagkulong si James sa loob ng kanyang silid bukod sa kumain. Nakatuon siya sa pagmumuni-muni at pag-iipon ng kanyang true energy. Kabanata 922. Ipinadala rin ni James ang meditation at cultivation method sa Elite 8. Na nasa malayong bansa, hiniling niya sa kanila na magsanay ayon sa paraan na ibinigay niya sa kanila. Magsikap na linangin ang kanilang tunay na enerhiya at maging first-rank grandmaster sa lalong madaling panahon. Samantala, ang kabisera ay ganap na magulo dahil ang pagpipinta na protektado ng mga Sullivans ay mayroon. Ninakaw, malinaw na nakuhanan ng mga surveillance camera ng mga Sullivans ang salarin na nagnakaw ng pagpipinta ang kasalukuyang patriarch ng mga Kayden. Si Tobias, nagdulot ito ng isang ganap na digmaan sa pagitan ng mga Sullivans at mga Kayden, na nagresulta sa matinding casualty. 1/3. Sa huli, ang ibang puwersa sa kabisera ay kailangang pumasok at mamagitan. Sa kasamaang palad, ang relasyon sa pagitan ng Ancient Four ay hindi na naayos. Maging ang mga Johnston ay naniniwala na ang pagpipinta ng kanilang pamilya ay ninakaw ng mga Kayden at humingi ng paliwanag. Gayunpaman, mahigpit na itinanggi ng mga Kayden ang lahat ng akusasyon. Sa kalaunan, may nagsabi na ang martial world ay nasa kaguluhan dahil ang martial community ay naiwan na walang pinuno mula nang mamatay ang Great Grandmaster ng sinaunang martial world sa insidente ng Gu Sect. Ang kumperensya ng martial art ay iminungkahi na pumili ng bagong pinuno at lutisin ang hidwaan ng Ancient Four. Nagkakaisang inaprubahan ng 4 na pamilya ang mungkahi. Samantala, sa Kensington, si James ay nagnilay at nagil-inang sa buong gabi. Sa wakas ay nai-concentrate niyang muli ang kanyang true energy. Bagamat mahina pa ito at twine size lang, tiwala siyang mag-snowball ito. Kahit na hindi siya nakatulog buong gabi, masigla siya, bumangon siya sa kama at mariing bumagsak sa lupa. Pagkatapos, iniunat niya ang buong katawan at bumaba. 8:00 na ng umaga. Maaga rin nagising sina Maxine at Cynthia. Si Maxine ay unti-unting isinama at nasanay sa urban lifestyle nitong mga nakaraang araw. Hindi na siya nakasuot ng mahabang damit bagkus nakasuot na siya ng magandang modernong damit. Ang mahaba niyang itim na buhok ay kinulayan ng kulay kastanyas. Kaya hindi siya inosente at mas mapang-akit. James! Tumayo agad si Maxine nang mapansin niya si James. Ma'am! Tumango si James. Tumingin ito sa kanya saglit at nakangiting sinabi. Not bad. Ang iyong buong hitsura ay tumutugma sa kasalukuyang mga uso sa fashion. Kinaikit ni Maxine ang kanyang mga mata, na nagsasabing, si Cynthia ay nagpumilit na dalhin ako upang ayusin ang aking buhok. Bagay sa iyo ang kulay. Puri ni James sa kanya. By the way, may nangyari sa capital. Ulat ni Maxine. Nagulat si James. Umupo siya at nagtanong. Ano ang nangyari? Umupo si Maxine sa tapat ni James at nagpaliwanag. Ang pagpipinta ng mga Sullivans ay ninakaw. At nakuhanan sila ng surveillance camera na ang magnanakaw ay si Tobias. Pinangunahan ng mga Sullivans ang mga tao sa Kayden's mansion. At nagkaroon sila ng matinding labanan. Nakiisa rin ang mga Johnston at humingi ng paliwanag sa nawala nilang pagpipinta matapos malaman ang tungkol sa laban. Isa itong matinding labanan na nagdulot ng malaking casualty.
Sa huli, si Gabriel ay sumulong upang mamagitan sa laban. Nagdilim ang ekspresyon ni James. Alam niyang may mangyayari sa capital sooner or later. Gayunpaman, nagulat siya nang malaman niyang dumating ang araw na ito ng napakabilis. Patuloy ni Maxine, Mr. Sinabi ni Gabriel na mula nang mamatay ang Great Grandmaster sa insidente ng Gusek 100 taon na ang nakalilipas. Ang kasalukuyang martial world ay patuloy na nagkakasalungatan at maraming martial artist ang hindi napigilan. Nakagawa sila ng hindi mabilang na krimen sa buong bansa. Iminungkahi niyang magsagawa ng martial arts conference para pumili ng bagong pinuno at ayusin din ang mga hinaing sa pagitan ng Ancient Four. Tinanong ni James, pumayag ba ang Ancient Four? Tumango si Maxine. Oo, pumayag na sila at magpipigil muna ngayon. Kailan ito gaganapin? Pasko, may 2 buwan pa. Tumingin si James kay Maxine at nagtanong. Ninakaw ba talaga ni Tobias ang painting ng mga Sullivans? Umiling si Maxine at sinabing, hindi pwede sa kanya, si Lolo ay walang malasakit sa kasabihan at kayamanan. Bakit siya magnanakaw ng painting ng ibang pamilya? Sabi ni James, hindi ka sigurado. Ngayong na-unlock na niya ang lihim ng moonlit flowers on Cliffside's Edge. Posibleng gusto niyang tipunin ang lahat ng 4 na painting dahil hindi niya matukoy ang paraan ng paglilinaw sa painting. Umiling si Maxine at sinabing, kilala ko siya, hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Hinaplos ni James ang kanyang mga templo at nagtanong, kung gayon, sino ang taong ito na nakagawa ng mga pintura? Halatang sinusubukan niyang pukawin ang mga salungatan. Saglit na nag-isip si Maxine at sinabing, malamang yung nakahuli kay Tiara at sa iba pa. Higit pa rito, si Gabriel ay lumakad upang mamagitan sa hidwaan. Kasunod ng dati kong haka-haka. Baka si Thomas ang nasa likod ni Mr. Gabriel. Kaya naman, mahihinuha na ang kanyang layunin ay maging Great Grandmaster ng martial world at kontrolin ang lahat ng martial artist sa Seoul. Pagkatapos na makamit ito, magiging madali upang maisakatuparan ang kanyang mga sumusunod na plano. Kabanata 123. Ang aksidente sa capital ay umunlad ng lampas sa inaasahan ni James. Sa kanyang paunang haka-haka, tinansya niya na mas matagal bago maabot ng capital ang breaking point nito. Gayunpaman, nangyari ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Sinabi ni Maxine na ang sitwasyon ay mahirap. Ipinaliwanag niya na hindi mabilang na mga martial artist ang nanatiling nakatago sa lipunan bilang mga sibilyan. Ang ilan ay pang-araw-araw na mga manggagawa sa opisina. Ang ilan ay mga manggagawa sa pabrika. At ang ilan ay maaaring maging mga walis sa kalye. 1,000 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon si Seoul ng hindi mabilang na mga sekta at martial art na pamilya. Pagkaraan ng 1,000 taon, unti-unting bumaba ang bilang ng mga martial artist. Ngunit ang martial arts ay ipinasa lamang sa isang kahalili sa bawat henerasyon. Alam ni James na ang mga martial artist na ito ay kilala bilang mga sinaunang martial artist. Ayon sa mga haka-haka ni Maxine, kasalukuyang may humigit kumulang 1,000,000 martial artist sa Seoul. At hindi bababa sa 50,000 ang mga first-ranked grandmaster na nagal-inang ng True Energy. Kahit na ang mga numero ay hindi makabuluhan. Sila ay napakalakas kapag nagkakaisa. Hindi pagmamalabas na sabihin na kayang sakupin ng 50,000 tao ang mundo kung bibigyan ng tamang kagamitan. James. Tumingin si Maxine kay James na may seryosong ekspresyon. Tumawag lang sa akin si Lolo at ipinaliwanag na ang sitwasyon sa pagkakataong ito.
Mas malala pa ito kaysa noong kinugkob ng mga martial artist ang Gu sect 100 taon na ang nakalilipas. Kung hindi mapangasiwaan ng maayos, maaaring mahulog si Sol sa isang krisis gaya ng nangyari noong 1 siglo. At mawawalan ng impyerno. Walang magawang tugon ni James. Kung sasabihin mo sa akin na may nagtitipon na hukbo ng kaaway para salakayin tayo, maaari akong magmadaling bumalik sa Southern Plains at pangunahan ang aking mga tropa na lumaban. Gayunpaman, wala akong kapangyarihan sa ganitong sitwasyon. Nilinang ko lang ang true energy ko. Higit pa riyan, mahina pa. Ano ang dapat kong gawin sa harap ng Ancient Four at hindi mabilang na malalaking puwersa? Sabi ni Maxine, hiniling sa akin ni Lolo na kailangan mong pumasok sa 5th rank pagdating ng Pasko. Sa loob ng silid-aklatan ng mga cadence ay isang hanay ng mga kakaibang martial technique na iniwan ng isa sa ating mga ninuno. Isang 8 ranggo, Grandmaster. Ang martial art technique ay tinatawag na 13 Heavenly Swords. Mabisa ang sword technique na ito. Ngunit kailangan mong maging Grandmaster man lang sa 5 ranggo upang matutunan ito. Hindi maraming tao sa cadence ang pagsanay ng pamamaraang ito. Sa ngayon, tanging si Lolo at ang ating Grand Patriarch ay matagumpay na natutunan ang pamamaraan. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakauunawa sa tunay na pundasyon nito. Sabi ni Lolo kailangan mong maabot ang 5 ranggo at matutunan ang pamamaraan sa lalong madaling panahon. Kahit na hindi mo magawang i-table sa panahon ng martial art conference. Kahit papaano ay magagawa mong guluhin ang sitwasyon. Pinakinggan ni James si Maxine. Naunawaan niyang may sibilisasyon si Sol na libo-libong taon. At ang martial world ay puspusan na noong sinaunang panahon. Hindi mabilang na kakaibang martial technique ang umiral sa martial world. Gayunpaman, marami sa kanila ang nawala. Umunlad ang mga tao sa agham. At dahan-daw ang sinundan ni Sol ang takbo ng mundo. Sumuko sa martial arts at nagsimula sa landas ng agham at teknolohiya. Gaano man kalakas ang martial arts, vulnerable sila sa high technology. Ang labanan 100 taon na ang nakalilipas ay ang pinakamahusay na patunay. Napakaraming martial artists sa Sol. Ngunit napilitan silang umatras sa ilalim ng pagkubkob ng mga high-tech na armas. Sa tingin mo ba ako ay isang uri ng Diyos? Paano ko maaabot ang 5 ranggo sa loob ng 2 buwan? Walang magawang tanong ni James. Imposibleng makamit sa loob ng 2 buwan. No, you can definitely do it. Mariing sabi ni Maxine, na-regulate mo na ang iyong 8 extraordinary meridians. Gobernador vessel at conception vessel. Ang iyong tunay na enerhiya ay dadaloy ng walang katapusan. Bukod pa rito, ganap na nabuo ang pangangatawan ni Cynthia, na patuloy sa kanyang katawan na nakagawa ng cold energy ng tuloy-tuloy. Maaari mong makuha ang kanyang cold energy sa susunod na 2 buwan at i-convert ito sa iyong true energy. Papayagan ka nitong makapasok sa 5 ranggo o kahit na maabot ang isang mas mataas na taas sa panahong ito. Malaki ang tiwala ni Maxine kay James. Naniniwala siyang pinapayagan na siya ng kanyang kasalukuyang pangangatawan gawin iyon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon mula noong sinaunang panahon na may sinumang nakapag-activate ng kanilang 8 extraordinary meridians. Governor vessel, at conception vessel sa kabila ng mahinang true energy. Nakinig si Cynthia sa kanilang usapan. Tumango, at sinabing, tutulungan kita, James. I'll be glad if the cold energy in my body can be helped to you. Sige, susubukan ko. Nakagawa na ng plano si James na ipasok ang cold energy sa loob ni Cynthia sa kanyang katawan. Gayunpaman,
Nabago na siya sa paraan ng channeling. Cynthia, may paraan ako para i-channel ang cold energy mula sa katawan mo papunta sa katawan ko. Gayunpaman, kailangan mong habarin sa proseso. Ano? Saglit na natigilan si Cynthia. Naalala niya ang kanyang sarili at nagtanong. Ibig mo bang sabihin ay kailangan kong maging hubad? Oo, tumango si James. Kailangan kong magpasok ng ilang karayom ng acupuncture sa kanilang mga acupoint para may concentrate ang cold energy sa iyong katawan para i-channel ito. Sa ngayon, hindi maaaring magkaroon ng anumang pagkakamali dahil ang cold energy ay nagiging isang kapangyarihang puwersa kapag pinagsama-sama. Anumang mga pagkakamali at ang cold energy na ito ay nagdudulot ng matinding pinsala sa iyong katawan. Ano? Nag-alinlangan si Cynthia, bagamat nakita na siya ni James na hubot-hubad nang gumamit siya ng acupuncture needles para ilabas ang cold energy sa katawan niya noong nakaraan. Iyon na lang ang huli nilang ginawa noon. Medyo nakakahiyang maghubad sa harap ng isang lalaki. Sa pag-iisip ng eksena, namula agad ang mukha niya. Matapos mag-isip sandali, tumango siya at sinabing, kung makakatulong ito sa iyo, handa akong gawin ito. Matagal na akong namatay kung hindi dahil sa iyo. Wala naman akong ibang gagawin kundi maghuhubad, diba? Pilyong ngumiti si Cynthia, sabi ni Maxine. Since nagkasundo na tayo, simulan na natin. Ano ang ating kailangan? Ihahanda ko na ang mga gamit. Iniutos ni James. Kailangan ko lang ng ilang acupuncture needles. Tumango si Maxine at sinabing, sige, ihahanda ko sila. Biglang tumayo si Luther at nagsabi, maaari mong ipauwi sa akin ang mga bagay na walang kabuluhan. Sa sinabi nito, tumalikod si Luther at lumabas ng villa. Pagkatapos maglakad palabas, kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Zane para i-report ang sitwasyon. Nagsuot ng mataimtim na ekspresyon ni Zane pagkatapos malaman ang tungkol dito. He murmured, anong iniisip ng babaeng ito? Handa ba siyang ipagsapalaran ang kanyang pagiging inosente? Palaging iniuulat ni Luther ang sitwasyon ni Cynthia kay Zane araw-araw. Kaya naman, alam ni Zane na hindi mabilang na mga babae ang nakapaligid kay James. Hindi man playboy si James. Napakaraming babae ang humahabol sa kanya, at ayaw niyang mahuli ang kanyang anak. Sa una, napag-isipan niyang hayaan si Quincy na makipag-date kay James. Gayunpaman, iba't ibang babae ang patuloy na lumilitaw sa paligid ng lalaki. Nandyan si Thea, tapos si Quincy, at ngayon ay nandoon na rin si Tiara. Sa pagkakataong ito, pumayag na lamang siyang tulungan si James para mailigtas ang kanyang anak na si Cynthia. Anong gagawin ko, Mr. Don? Dapat ko ba silang pigilan? Tanong ni Luther. Nag-isip sandali si Luther at sinabing, kalimutan mo na ito. Hayaan siyang gawin ang gusto niya. Hindi mo siya mapipigilan kapag nakapagdesisyon na siya. At saka, medyo narinig ko na ang tungkol sa mga martial artist. Mabuti kung malilinang ni Cynthia ang True Frost Energy. Sige, matapos makakuha ng pahintulot, ibinaba ni Luther ang telepono at mabilis na umalis para bumili ng mga karayom ng acupuncture. Hindi nagtagal. Binili ni Luther ang acupuncture needles at bumalik sa villa. Sa loob ng isang silid sa ikalawang palapag ng villa, naligo si Cynthia at lumapit na may balot na bath towel sa katawan. Naka-lotus position si James sa kama. Tumingin si Maxine kay Cynthia. Nakalalabas lang ng banyo. At nagtanong, handa ka na ba, Cynthia? Namula ang magandang mukha ni Cynthia. Mahirap sabihin kung dahil ba sa naligo siya o dahil nahihiya siya. Tumango siya kasama ang kanyang mapupulang pisngi. Pagkatapos,
Naglakad siya papunta sa kama. Umupo sa harap ni James. At tinanggal ang tuwalya. Walang hubad ang itaas na bahagi ng katawan ni Cynthia. Ngunit nakasuot ito ng underwear. Bagamat bata, ang kanyang katawan ay hindi kapani-paniwalang masigla. Lalo na sa kanyang dibdib. Nagmumuni-muni pa rin si James na naka-lotus position para tuluyang pakalmayan ang sarili. I-sterilize ni Maxine ang mga karayom ng acupuncture at itabi ang mga ito. Pagkatapos maghanda, nagsimulang magbigay ng mga tagubilin si James. Ayon sa bilin ni James, ipinasok ni Maxine ang acupuncture needles sa katawan ni Cynthia. Hindi nagtagal, natatakpan ng pilak na karayom ang katawan ni Cynthia. Naramdaman ni Cynthia ang isang surge of energy na bumubulusok sa kanyang katawan at mabilis na nagtitipon. Utos ni James, Cynthia, iunat mo ang iyong mga kamay. Sige. Inilahad ni Cynthia ang kanyang mga kamay. Iniunat din ni James ang mga kamay at idiniin ang mga palad nito sa mga palad niya. Maxine, gamitin mo ang true energy para makatalyze ang cold energy sa katawan ni Cynthia. Magkasama ang cold energy sa kanyang katawan. Ngunit hindi ito kontrolado ni Cynthia. Kaya, ang kaum ng acupuncture ay ginamit upang pilitin silang hawakan. Naghihintay ng panlabas na puwersa na damaloy. Sila, mabilis na gumalaw ang cold energy sa kanyang mga meridian. Ang mga daluyan ng dugo sa kanyang mga braso ay umuumbok na parang isang ahas na dumausdas sa kanya. Sa isang iglap, ang cold energy ay damaloy sa kanyang palad at hinihigop sa mga palad ni James. Nanlamig at nanginginig si James nang pumasok ang cold energy sa kanyang katawan. Kasabay nito ay tila bumagal ang daloy ng dugo sa kanyang katawan sa pagpasok ng cold energy sa kanyang katawan. Huff! Huminga ng malalim si James. Maliit na bahagi lang ng cold energy ang naabsorb niya pero hindi niya kinaya. Hindi kapani-paniwala ang pangangatawan ni Cynthia. Kaya niyang tiisin ang napakaraming cold energy at nagkaroon ng perpekto. Mga kondisyon para sa paglinang ng true frost energy. After a moment shock, James recollected himself and reminded, Maxine, pansinin mo ang kalagayan ni Cynthia. Huwag hayaang kumalat ang enerhiya sa kanyang katawan. Kahit na tinatakan namin ang iba pang mga meridian niya. Acupuncture needles para hindi kumalat ang cold energy sa kanyang katawan. Ang cold energy ay masigla at maaaring pilitin itong dumaan. Kung mangyari iyon, dapat mong gamitin ang iyong true energy para panatilihing nakalagay ang mga karayom. Naiintindihan. Tumango si Maxine. Pumikit si James. Pumasok siya sa isang estado ng pamamaraan at nagsimulang magsanay ng pamamaraan ng paglilinang. Naitala sa medikal na libro. Sinusubukang kontrolin ang cold energy. Ang cold energy ay hindi katulad ng true energy. Sa katunayan, ito ay mas makapangyarihan. Sa kabila ng pagkakaiba, na-control ito ni James sa isang iglap. Ang malamig na enerhiya ay nagsimulang damaloy sa kanyang mga meridian na parang magulong ilog. Nakumalat sa kanyang kabuuan. Katawan. Nagsimulang mamuo ang frost sa katawan ni James. Anong nangyayari? Nagulat si Cynthia nang makita niya ang pagyelo sa mukha ni James at nagtanong. Maxine, ligtas ba ito? Sagot ni Maxine, dapat okay lang. Hinahayaan ka ng iyong pangangatawan na makayanan ang lamig. Iba ang pangangatawan ni James sa iyo. At kailangan niyang i-convert ang cold energy sa true energy. Kabanata 926. Unti-unting nawala ang lamig sa katawan ni James. Makalipas ang ilang oras, iminulat ni James ang kanyang mga mata at tuwang-tuwang sinabi, Nagawa ko na.
Na-convert ko ang lahat ng cold energy sa true energy. Sabi ni Maxine, bilasan mo, sobrang lakas na ng cold energy na naipon sa katawan ni Cynthia. Hindi ko na ito makokontrol. Sabi ni James, bilasan mo, ipasok mo sa katawan ko. Mabilis na isinali ni Maxine ang kanyang true energy sa katawan ni Cynthia at ipinadala ang cold energy sa mga palad ni James. Nagsimulang manigas ang mga palad ni James at dahan-daang kumalat sa kanyang mga braso. Mabilis niyang hinigop ang cold energy at ginawang true energy. Ang proseso para sa kanya upang ganap na masipsip at ma-convert ang enerhiya ay tumagal ng 3 oras. Makalipas ang 3 oras, dumami na ang kanyang true energy. Sa sandaling gawin niya ito, ang true energy ay umagos na parang bumubulusok sa tubig. Tama na, sabi ni Maxine. Halos na-absorb mo na lahat ng cold energy na naipon sa katawan ni Cynthia nitong mga nakaraang araw. Binawi ni James ang palad niya. Sinimulan na ring tanggalin ni Maxine ang acupuncture needles sa katawan ni Cynthia at mabilis na nag-abot ng tuwalya. Kinuha ni Cynthia ang tuwalya at ibinalot sa katawan niya. Tanong ni Maxine, paano na James? Magkano ang nadagdagan ng true energy mo? Ngumiti ng mahina si James. Bigla niyang itinaas ang kamay at itinulak paarap ang palad. Isang malakas na puwersa ang sumugod at bumangga sa pader. Boom! Ako hindi kapani-paniwala. Nagningning ang mga mata ni Cynthia nang makita ang lakas ni James. Sabi ni Maxine na may paghanga. Not bad. Kalahating araw na lang. Ngunit ang lakas ng true energy mo ay maihahambing sa isang grandmaster sa tuktok ng unang ranggo. Pagkaraan ng ilang araw, mas maraming cold energy ang maiipon sa katawan ni Cynthia. At maaari mo itong maabsorb muli. Malamang na maabot mo agad ang pangalawang ranggo. Nakakatakot ang bilis mong magtanim. Nainggit si Maxine. Siya ay nag-practice ng martial arts mula nung siya ay bata pa. Sa kabila ng pagsasanay sa loob ng mahigit 20 taon. Ngayon lang siya nakarating sa pangalawang ranggo. Gayunpaman, malalampasan siya ni James sa loob lamang ng ilang araw. Ang paghahambing ay talagang ang magnanakaw ng kagalakan. Salamat, Cynthia. Taos-puso ang pasasalamat ni James. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ikinagalak kong tulungan ka. Si Cynthia ay tumingin kay James na nagmamakaawa at nagtanong. James, maaari mo ba akong turuan kung paano magtanim? Sure, nakangiting pagsang-ayon ni James. Sandali lang. Biglang may naisip si Maxine at tumingin kay James at Cynthia. Lumingon sa kanya si James at nagtanong. Anong problema? Sa tingin ko nalutas ko ang misteryo. Ilang segundong nag-isip si Maxine at biglang napabulalas ng may kagalakan. Sa wakas naiintindihan ko na. Anong naiintindihan mo, Maxine? Huminga ng malalim si Maxine at nagpaliwanag. Nalutas ko ang paraan ng pagtatanim na nakatago sa moonlit flower sa cliffside's edge. Ano? Gulat na napatingin si James kay Maxine. Ipinaliwanag ni Maxine. Ang buwan sa pagpipinta ay tumutukoy sa yin, na maaaring maunawaan bilang yin energy o cold energy. Ang araw ay tumutukoy sa yang, nakilala rin bilang yang energy. Kailangang pagsamahin ang yin at yang. Ito ay pareho para sa meridian diagram. Hindi lamang nangyari ang isang babae at lalaki na maglilinaw ng magkasama. Ngunit ito rin ay dapat na isang babae na gumagamit ng true yin energy at isang lalaki na gumagamit ng true yang energy. Ang yin at yang energy ay magbabalance at magpupuno sa hindi isa. Habang nagsasalita siya, lalo siyang nasasabik. Ang cultivation method sa painting ay hindi lang para sa isang tao. Isa itong dual cultivation method.
Bumilis ang tibok ng puso ni James. Sa paliwanag ni Maxine, unti-unti niyang naiintindihan. Pumikit siya at pinag-isipang mabuti ang paraan ng paglilinaw na nakita niya sa pagpipinta. Sa una, naisip niya na ito ay hatiin ang paraan ng paglilinaw upang may sigawa ito ng isa-isa. Na tila imposible. Gayunpaman, ito ay ganap na magagawa kung ito ay isang paraan ng paglilinaw ay kailangang isagawa ng sabay-sabay sa dalawang tao na binibigkas ito ng salaitan. Agad namang naintindihan ni James matapos marinig ang paliwanag ni Maxine. Ang isang tao ay hindi maaaring magsanay ng paraan ng paglilinaw sa moonlit flower sa cliffside's edge ng mag-isa. Ang puwersahang paggawa nito ay haantong sa mga problema. Ang pamamaraan ng paglilinaw na ito ay kailangang gawin ng dalawang tao ng magkasama. Kailangan nilang magtulungan at magsanay. Ngunit, mataimtim na sinabi ni Maxine. Si Yin at Yang ay nagpupuno sa isa't isa. At kailangang magkaroon ng parehong enerhiya. Ang enerhiya sa katawan ni Cynthia ay talagang ang pinakadalisay na anyo ng true yin energy. At kung matututo siyang sumipsip ng cold energy sa kanyang katawan, maaari siyang magsanay ng paraan ng paglilinaw. Gayunpaman, kulang tayo ng isang taong may true yang energy. Lumingon siya kay James at nagtanong, anong klaseng true energy ang mayroon ka? James, hindi ko alam. Hindi sigurado si James kung anong uri ng true energy ang mayroon siya. Let me check, sabi ni Maxine. Tanong ni James, paano mo susuriin? Paliwanag ni Maxine, iunat mo lang ang iyong kamay at i-exert ang iyong true energy. Ginawa ni James ang sinabi sa kanya. Nang iniunat niya ang kanyang kamay, inabot ni Maxine at hinawakan ang kanyang palad. Pinaikot niya ang kanyang true energy, na gumagalaw dito na maglakbay mula sa meridian ng kanyang buong katawan at hanggang sa kanyang palad. Naramdaman ni Maxine ang true energy ni James. Ang kanyang true energy ay masigla at matatag. Gayunpaman, dahil ito ay pinino mula sa cold energy ni Cynthia sa true energy. Naglalaman ito ng parehong yin at yang na enerhiya. Siguradong magiging problema ang pagsasanay sa pamamaraan ng paglilinang mula sa moonlit flowers on cliffside's edge. After sensing James' true energy attribute, she said, tama na. Binawi ni James ang kanyang true energy at nagtanong, paano ito? Sinabi ni Maxine, sa kasamaang palad. Ang iyong true energy ay naglalaman ng mga pahiwatig ng yin at hindi ito ang pinakadalisay na anyo ng true yang energy. Kailangan ba talaga natin ng dalawang ganap na magkaibang uri ng true energy para linangin? Nagdududang tanong ni James. Oo, iyon ang susi. Tumango si Maxine. Nahulog siya sa pag-iisip. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi niya, nabasa ko sa ilan sa mga sinaunang aklat ng aming pamilya na mayroong espesyal na prutas na tinatawag na sacred fire fig, na tumutubo malapit sa mga bungangan ng bulkan. Kung ubusin mo ito, magagawa mong i-convert ang iyong true enerhiya sa true yang energy. Sacred fire fig. Natigilan si James. Hindi pa niya narinig ang ganoong bagay. Mag-aaksaya ng oras ang paghahanap sa malamang na walang prutas na ito para sanayin ang pamamaraan ng paglilinaw sa naliwanagan ng buwan na bulaklak sa gilid ng cliffside. Mas mabuting ipagpatuloy ko na lang ang aking kasalukuyang paraan ng pagtatanim. Sino ang nakakaalam? Maaaring hindi ito inferior to the one in the painting. Ibinuka ni James ang kanyang mga labi at sinabi, siya ay may tiwala sa medikal na aklat at crucifer. Sabi ni Maxine, marahil hindi lang iyon ang paraan para linangin.
Paano kung hayaan natin si Cynthia na matutong i-absorb ang cold energy sa kanyang katawan para gawing true energy muna? Pagkatapos niyang mamaster ito, maaari mong subukang dalawa ang cultivation method. Masiglang tumingin sa kanila si Cynthia. Marami siyang natutunan tungkol sa martial arts nitong mga nakaraang araw. Naunawaan niya na ang mga martial artist ay makapangyarihan at maaaring tahimik na lumitaw o mawala ng walang bakas. Nilingon ni Maxine si Cynthia. I'll teach you how to cultivate for now. Sige sige. Excited na tumango si Cynthia. Tumayo si James. Bumaba sa kama. At sinabing, magbihis ka muna. Bababa ako. Pagkatapos niyang magsalita ay lumabas na siya ng kwarto at bumaba. Samantala, sa isang tiwangwang na bundok sa Seoul. Kabanata 928. Dalawang figure ang lumitaw, isang matanda at isang bata. Ang matandang figure at isang lalaking may malinis na puting buhok na nakasuot ng baggy white na damit. Samantala, ang batang figure ay isang babaeng may mahabang itim na buhok na nasa 20s. Nakasuot ng itim na palda. Sir Caden, bakit mo ako dinala dito? Tanong ng babae. Napatingin ang matanda sa bundok sa unahan. Isa itong hubad na bundok na may umuusok na usok sa tuktok. Itinuro niya ang bundok sa unahan at sinabing, ito ay bunganga ng bulkan na kadalasang nagbubuga ng lava. Pumunta ako rito upang makahanap ng isang espesyal na prutas. Ang dalawang tao ay sina Tobias at Thea. Alam na ni Thea na bulkan na bunganga ang kinaroroonan dahil ramdam niya ang init paglapit nila dito. Kahit na taglamig at medyo malamig ang panahon. Nakakapaso ang paligid. Dahilan para lumitaw ang mga butil ng pawis sa kanyang magandang mukha. Naguguluhan niyang tanong, bakit ka naghahanap ng prutas? Ipinaliwanag ni Thomas. Ang prutas na hinahanap ko ay ang sacred fire fig. At tumutubo lamang ito malapit sa mga bulkan. Ang prutas ay naglalaman ng mainit na enerhiya. Ang katawan ng isang ordinaryong tao ay masusunog mula sa loob pagkatapos kumain at halos mamatay kaagad. Gayunpaman, ang mga martial artist ay maaaring ubusin ito at i-convert ang enerhiya sa true yang energy. Hindi ko na kaya. Tumigil si Thea at hindi mapakali na panatilihin ang kanyang imahe. Napaupo na lang siya sa lupa at pinaypayan ang mukha. Tumigil din si Thomas. Tiningnan niya si Thea at sinabing, ang Ancient Four ay nagbabantay sa bawat isa sa isang painting. Na ang bawat isa ay nagtatala ng mahiwaga at hindi mahuhulaan na mga pamamaraan ng paglilinang. May true yang energy, habang ang babae ay kailangang magkaroon ng true yin energy. Ang dalawang energies ay magpupuno sa isa't isa. Ngayong si James ay may babaeng may purong true yin energy sa tabi niya. Ito ay isang perpektong pagkakataon. Gayunpaman, si James' true energy ay hindi tunay na yin energy. Tumingin si Thea kay Thomas at tinanong, Sir Caden, nabasag mo na ba ang sekreto ng moonlit flower sa cliffside's edge? Ha! Humalaklak si Thomas. Pagkatapos, sinabi niya, I cracked it 30 years ago. Sinusubukan mo bang ipagamit si James sa cultivation method? Oo. Tumango si Thomas at sinabing, naparito ako upang hanapin ang sacred fire fig. Kung mahahanap natin ito, maaari mo itong ibalik. 2/3 sa Kensington para kay James. Saglit na nag-isip si Thea at nagtanong. Sinabi mo na ninakaw mo ang mga painting ng mga Johnston at ng mga Sullivans. Kaya nalutas mo rin ba ang sekreto ng dalawa pang painting? Hindi sumagot si Thomas. Sa halip, tumingin siya sa bundok sa harapan at sinabi, nakakuha ako ng 2 painting sa 4.
Tungkol naman sa pagpipinta ng mga cadence. Matagal ko na itong kabisado. Kaya bale kung mayroon ako nito. O hindi, gayunpaman. Ang pagpipinta ng mga cadence. Mga Lee ay mahirap magnakaw. Seryoso ang ekspresyon ni Thomas. Kahit na ang mga Lee ay hindi ang pinuno ng sinaunang apat. Sila ang pinakamisteryosong pamilya. Ang mga Lee ay may ilang lokasyon sa Seoul. Ilang dekada nang naghahanap si Thomas ngunit hindi pa niya naiisip kung saang lokasyon ang pagpipinta. Bukod pa rito, ang mga ninuno ni Lee ay makapangyarihang martial artist. Kahit siya ay natatakot na labanan ang isa sa mga Lee, maaaring wala siyang pagkakataong manalo sa harap-harapang laban. Fair na. Tinulungan ni Thomas na tumayo si Thea at kumapit sa kanya. Bigla siyang tumalon agad ng mahigit 10 metro ang layo. Mahigit 100 metro na ang kanilang paglalakbay na may ilang talon pa. Hindi nagtagal, nasa kalagitnaan na sila ng bundok. Napakainit, at pawis na pawis si Thea. Hindi niya ito matiis at sinabing, "Sir Caden, sobrang init dito, hindi ko na yata kaya. Maghintay ka dito, hahapin ko." Nang makita ang nagdurusa na hitsura ni Thea, ibinaba siya ni Thomas at itinuro, "Manatili ka sa kinaroroonan mo at huwag pumunta kahit saan." "Sige." Tumango si Thea. Nagpatuloy si Thomas sa pag-akyat sa bundok. Kabanata 929. Matagumpay na nalinang muli ni James ang kanyang true energy. Bukod dito, palagi niyang naabsorb ang cold energy mula sa katawan ni Cynthia, na nagpapahintulot sa kanyang true energy na tumaas ng mabilis. Sa kalahating araw lang, narating na niya ang rurok ng unang ranggo at isang hakbang na lang ang layo mula sa ikalawang ranggo. Bagamat pambihira ang pangangatawan ni Cynthia, ang cold energy sa loob ng kanyang katawan ay limitado at kailangang i-regenerate araw-araw. Nitong mga nakaraang araw, may inilabas din si Maxine sa kanyang katawan. Kaya naman, kailangang maghintay si James ng ilang araw bago siya makapag-absorb ng higit pa. Pagkababa ni James ay nagbihis si Cynthia at bumaba kasama si Maxine. Sa sala, sabi ni Maxine, "Next, I'll personally teach Cynthia martial arts. She was a unique physique. And as long as her comprehension is decent, her cultivation rate wouldn't be inferior to yours." Talaga, tumango si James. Pagkatapos, sinabi niya, ang kanyang katawan ay parang isang perpetual motion machine na patuloy na bubuo ng cold energy. Hanggat kaya niya itong makuha, magagawa niyang linangin ang true energy. Muling sinabi ni Maxine, "Ayon sa plano ko, dapat mong i-absorb ang cold energy mula sa kanyang katawan kada 7 araw. Kakailanganin mo ng 1 araw para ma-absorb at ma-convert ng buo ang cold energy." Tumango si James. In terms of martial arts, entry level lang siya. Samantala, si Maxine, na lumaki sa cadence at nalantad sa martial arts sa murang edad, ay higit na may kaalaman. Biglang may naalala si Maxine at sinabing, "Siya nga pala, sinabi ni Lolo na binigyan ka ng pahintulot na pumasok sa silid-aklatan ng mga Caden kung gusto mo." Maraming mga diskarte at sekreto sa martial arts na naiwan ng ating mga ninuno. Bagamat mayroon kang nilinang mo ang iyong true energy, hindi mo pa rin alam kung paano ito gamitin. Maaari kang pumili ng martial art technique na nababagay sa iyo. Pag-iisipan ko mamaya. Bahagyang umiling si James. Ang sitwasyon ngayon ay mas apurahan. Wala pa rin sina Thea, Quincy at Tiara. Bukod dito, misteryo pa rin ang pagkakakilanlan ng taong pinaghihinalaan nilang lolo niya. Pumunta ka sa Blythe King para tanungin ang sitwasyon. Tumayo si James.
Nagpaalam kina Cynthia at Maxine. At saka umalis sa villa. Pumunta siya sa garahe at sumakay sa kotse na direktang papunta sa rehiyon ng militar. Ang Blythe King ay nasa isang pulong nang dumalaw si James. Mabilis niyang pinaalis ang pulong upang makita si James. Sa rehiyon ng militar, sa opisina ng Blythe King. Pumasok ang Blythe King sa opisina at nakita si James na nakaupo na sa kanyang sofa. Nalubog sa kanyang mga iniisip. Narito ka, sabi ng Blythe King. Bumalik sa katinuan si James at tumango. Yeah, it's already been a few days. May balita ka na ba? Umupo ang Blythe King. Kumuha ng sigarilyo. At iniabot. I tried my best and exhausted all my connections. But I just couldn't find the car who took Tiara. They were not spotted on any surveillance cameras throughout the city. Hindi ko rin mahanap ang identity ng taong kumuha. Siya, para naman kina Thea at Quincy. Nawala sila sa paglabas ng trabaho. Inasahan na ni James ang resulta. Matagal na sana siyang tinawagan ng Blythe King kung may update. Dumating pa rin siya dahil hindi niya alam kung sino ang kakausapin. Blythe King, may kilala ka bang mga sinaunang martial artist? Bahagyang natigilan ang Blythe King sa kanyang tanong. Tumango siya. Oo, alam ko. Minasahe ni James ang kanyang mga templo at sinabing, ang sitwasyon sa kabisera ay malubha ngayon. Ang Ancient Four ay bumaling sa isa't isa. At hindi mabilang na malalaking puwersa ang nakatingin sa isa't isa. Sa sandaling ang sitwasyon ay mawawala sa kontrol. Maaapektuhan nito si Saul. Sabihin mo sa akin, paano ko ito mapipigilan na mangyari? Umiling ang Blythe King. Ang mga bagay na ito ay hindi para sa akin na mag-alala. Dagdag pa, wala akong karapatang gumawa ng anuman. Ito ay isang labanan ng mga martial powerhouses at hindi ko dapat labanan. Gayunpaman, anuman ang kahihinatnan, naniniwala ako sa nagwagi ay mangguna sa bansa tungo sa kaunlaran at hindi mamumuno sa bansang pinaghirapan ng kanilang mga ninuno na buuin sa pagkawasak. Ano ang dapat kong gawin? Baka buhay pa ang lolo ko at malamang na isang kasuklam-suklam na kontrabida. Ang mga kaidan ng kabisera ay malamang na nasangkot din sa sunog na sumunog sa villa ng aking pamilya. Kung isang araw, hilingin sa akin ng aking lolo na sirain ako. Ang mga kaidan sa kabisera para ipaghiganti ang aking pamilya. Ano ang dapat kong gawin? Walang magawang tanong ni James. Ang mga tanong na ito ay nasa kanya nitong mga nakaraang araw. Natatakot siyang isipin iyon. Bahagyang alam ng Blythe King ang sitwasyon ni James. Alam din niyang pinaghihinalaang si Thomas ang kumuha kay Tiara. Ngumiti ang Blythe King at sinabing, bakit mo sinasabi sa akin ito? Hindi mo kayang magdesisyon para sa iyong sarili. Kaya paano ko malalaman? Masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Dapat ba akong tumayo sa panig ng bansa? Ang hari o ang mga kaidan? Tanong ni James. Umiling muli ang Blythe King. Ito ang mga tanong na hindi niya masagot. Bakit ba ang dami mong iniisip? You just have to take one step at a time. Let's have a couple of drinks. I'll ask Daniel to join us. Naunawaan ng Blythe King na nasa dilema si James. Bagamat hindi niya alam ang mga hinaing at tunggalian sa pagitan ng Ancient Four sa capital. Narinig na niya noon ang tungkol sa Four Ancient Paintings. 30 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ng panloob na salungatan sa Cadence. Bukod pa rito, ang villa ng mga Kaidan ay nasunog sa apoy 10 taon na ang nakalilipas. Ito ang mga bagay na nalaman niya kamakailan tungkol kay James. Gayunpaman,
Hindi niya nagawang magbigay ng payo kay James bilang isang tagalabas. Bumangon siya, tumingin sa nalilitong si James, at sumigaw, "Anong ginagawa mong pag-zoning out?" "Fair na." Problemadong sagot ni James. "Sige, let's go." Sabay na lumabas ng opisina ang dalawa. Nagpalit ng casual na damit ang Blythe King at dinala si Daniel. Pagkatapos, umalis sila sa rehiyon ng militar sakay ng isang itim na kotse. Sa isang food stall sa Kensington, umorder silang tatlo ng iba pang masasarap na ulam. Pumunta si Daniel sa car trunk para kunin ang alak na inihanda niya. Nag-enjoy silang tatlo sa pagkain at inumin. Gusto ni James na ibaon ang kanyang mga alalahanin sa mga inumin. Ngunit habang siya ay umiinom, siya ay naging matino. Sa huli, may hindi mabilang na bote ng alak na nakatambak sa lupa. Natamba ang Blythe King at Daniel. Nakahiga sa mesa na namumula ang mga mukha. Samantala, malinaw pa rin ang pag-iisip ni James. Matapos linangin ang kanyang true energy, tila medyo naging immune na siya sa alak. Tumingin siya sa Blythe King at Daniel. Hindi na siya nag-abala pa sa kanila at pasimpleng kinuha ang coat niya. Pagkatapos, umalis na siya sa food stall. Naglakad si James sa mataong kalye at pinanood ang mga naglalakad na mabilis na sumugod sa kanya. Bahagya siyang nawalan ng malay. Sa paglipas ng mga taon, hindi pa siya nakakaramdam ng pagkalito noon. Sa sandaling ito, hindi siya sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Kailangan din niyang malaman kung saan siya pupunta. Bigla niyang na-miss si Thea. Na-miss niya ang mga araw na siya ang live-in na manugang ng mga kalahan. Maaari siyang maglakad-lakad sa mga lansangan upang bumili ng mga pamilihan. Magluto ng pagkain at mamuhay ng walang pigil. Gayunpaman, ang lahat ng iyon ay nakaraan na. At hindi na maibabalik pa. Tapos, naisip niya si Quincy. Ang babaeng ito ay sumugod sa Southern Plains upang hanapin siya. Nanatili siya sa tabi niya at inalagaan siya noong nalasan siya ni Gu. Sa huli, naisip din niya si Tiara. Siya ay banihag ng emperador at dumanas ng hindi makataong pagpapahirap. Sa kabila nito, minsan hindi siya nagreklamo. Siya ay may malambot na hitsura ngunit isang palaban. Ang mga figure ng tatlong babae ay nag-hover sa kanyang isipan at nag-overlap sa isa't isa. Hindi nagtagal. Ang gulo ng isip niya. Hinawakan ni James ang kanyang coat. Casual na isinukbit ito sa kanyang balikat. At gumala sa mataong lansangan. Biglang bumili ng tibok ng puso niya. Mabilis siyang lumingon at tumingin sa likuran niya. Maraming tao ang casual na naglalakad sa mga lansangan. Isa-isa silang sinulyapan ni James. Naramdaman niya ang malakas na hangarin na pumatay ilang sandali lang ang nakalipas. Gayunpaman, ang pinagmulan nito ay hindi matagpuan.